Okay? So, let's do your reading, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Daily reading po ito para sa araw ng June 25, 2026. Salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And thank you po sa ating mga bagong subscriber. Salamat po sa pag-subscribe. And I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel or mahanap niyo po dito kung ano man po yung inyong hinahanap. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Okay, so let's go tayo. Tingnan natin kung anong meron. June 25, 2026, Earth sign. Eight of Pentacles, my dear. Okay. Ang kanyang partner, I see the Temperance, okay? So, my dear, okay naman siya. Okay. Okay naman siya, okay. Okay naman yung card natin kasi sinasabi dito na focus ka sa work, you are building something, talagang very consistent yung energy mo over here. Pero sa energy ng Temperance, reminder na parang take it really, really slow. Kumbaga parang magdahan-dahan ka, my dear, sa ginagawa mo. Make sure mo na, 'di ba? Make sure mo na na-enjoy mo pa rin yung ginagawa mo, 'di ba? And then yung katawan mo, 'di ba? Wag mo masyadong abusuhin yung katawan mo dito, my dear, kasi yung Temperance yan eh. Temperance ibig sabihin like dahan-dahan lang, balance lang, ganun. Pag naramdaman mong napapagod ka, magpahinga ka. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Ganda ng Eight of Pentacles, oh. Talagang you are working on something, talagang super focus ka lang. Talagang super determinado lang talaga. Pero yun lang, talagang yung energy ng Temperance, ginaguaranteed naman na makakarating ka rin naman dun sa gusto mong mangyayari din naman yung gusto mong mangyari or makakarating ka dun sa destination mo, my dear. It is just more on ngayong araw na to, kailangan mong i-priority din yung sarili mo, 'di ba? Makapagpahinga, makapag-recharge, okay? Pero sa paglabas ng Temperance, kino-confirm dito, my dear, na mangyayari din yung gusto mong mangyari. Kung ano man yung gusto mong mangyari, okay? So tingnan natin. Let me see. Next card tayo. The Magician. Okay, hindi ako nagbabasa ng reverse. Okay? Pag ganito, walang reverse. Meron akong card lang na naka-reverse lang siya doon. Okay? So, sa energy ng Magician, tingnan natin kung anong kasama. Maganda yung Magician na yan. That is more on creation. Okay, the Seven of Pentacles, talagang super dedicated ka lang talaga, my dear, of reaching yung pinaka-goal. No, meron ka ditong goal, my dear, talaga na parang sinusunod mo talaga siya or gusto mo talaga siyang ma-reach. And nakukuha ko dito yung pagiging consistent mo talaga, yung pagiging seryoso mo na ma-achieve ko ano tong bagay na gusto mong ma-achieve sa energy ng Magician at saka ng Seven of Pentacles. Ayan o, talagang you are creating. Hindi to illusion kasi ang ang Magician, my dear, minsan nagre-release siya ng illusion. Pero dahil meron ka ditong Eight of Pentacles, so hindi na siya illusion kasi tinatrabaho mo na siya eh. Actually, wina-warningan ka nga ng Temperance na parang magdahan-dahan, wag mong abusuhin yung sarili mo. So, yung pinaka-overall na energy mo lang talaga is gusto mong maabot kung ano tong nasa likod, itong pinaka-crown, okay? Itong pinaka-success, my dear, sa likod ng Temperance, okay? Gusto mo maging ma-overcome or matapos na kung ano man yung dapat matapos. Talagang super focus ka lang talaga. Okay, let's go tayo, my dear. Next card pa tayo. 8 cards lang tayo, my dear, sa reading natin for today. And hindi tayo masyadong magbababad.
Kasi kailangan nating ipahinga yung ating boses. Okay, we have here the energy of the King of Sword. Maganda si King of Sword, my dear, pero meron siyang bad side, is yung pagiging impulsive, okay? So, yun lang ang bad side or dark side ni King of Sword, is yung pagiging padalos-dalos, yung pabigla-bigla, yung ganun. Tingnan natin yung kasama niya. Yun lang ang dark side ng King of Sword. Pero so far, matalino naman si King of Sword. Okay? Magkasama na tong dalawang card na to, tatlong card, okay. So, pagsasamahin ko na to at ito na magiging clarification ni King of Sword. We have here the energy of the Five of Wands. Alam mo, my dear, simula na nag-reading ako ng daily reading, si Five of Wands, hindi na talaga siya, may mga araw na wala, may mga araw na nandyan siya, okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is meron pa rin mga, alam mo yun, sige, umpisahan muna natin sa'yo. Okay? Umpisahan natin sa'yo. Mahirap naman yung lagi nating tinutukoy sa labas, di ba? Pero tatalakayin pa rin natin yung sa labas. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is possible na you are in denial na kailangan mo ng rest. O, di ba? Sa'yo ko muna pinatungkol. Okay? Baka you are in denial na kailangan mo ng rest. Okay? So, pag naramdaman mo yung pagod, talagang kinakailangan mo na talagang magpahinga, my dear. Ha? Talagang kinakailangan mo na magpahinga. Okay, punta tayo sa labas. Okay, punta tayo sa labas. My dear, magiging very obvious sa'yo. Yun lang kagandahan dito kasi naging partner niya this time si King of Sword. So, magiging obvious sa'yo, my dear, yung mga tao na gusto kang i-distract or parang gusto kang pigilan para maabot mo tong success na ito, itong gusto mong maabot. So, definitely meron. Sabi ko nga sa'yo, my dear, simula nung nag-daily reading ako, hindi talaga nawala si Five of Wands. Halos lahat ng reading nandyan si Five of Wands. Pagdating sa earth sign, okay? Lagi. So, this is a clear indication, my dear, na meron talagang kontrabida sa pag-abot mo ng iyong mga pangarap. Pero, sabi ko nga sa iyo, my dear, ang dark side ni King of Swords is yung pagiging impulsive niya, okay? So, wag mo silang papatulan, wag mo ibababa, my dear, to the point na mararamdaman mo naman eh. Kasi King of Swords to eh. So, mararamdaman mo, magkakaroon ka ng parang kakaibang pakiramdam na, okay, eto na, kaharap ko na kung sino man tong gustong sumabotage, parang ganon, okay? So, wag mo na lang talaga siyang patulan, okay? So, yung ipapatol mo sa kanila, ilaan mo na lang sa pagpapahinga. Tama ba ako? Kaysa naman makipag-argumento ka, makipag-away ka, makipagtalo ka, ilaan mo na lang sa pagpapahinga, di ba? Mas maganda yon. Okay. We have here the energy of the Two of Wands and the Queen of Cups, okay? So, this is alam mo, ang layo nitong Two of Wands sa lahat ng card mo kasi pasulong yung energy mo pero pagdating dito na stuck yung energy, no? So, to the point na nanggaling tayo sa energy ng Five of Wands at sila lang naman yung Wands na nandito sa lamesa, Five of Wands at saka Two of Wands. Sasabihin, pwede natin sabihin, my dear, na yes, this is a confirmation na meron mga tao na gusto kang ma-stuck and ang Queen of Cups kasi is very understanding at maunawain. So, I can feel, my dear, na paano ko sasabihin to? I can feel, my dear, na clarify ko to. Clarify ko si Queen of Cups, okay? Clarify ko siya. Kasi ang nakukuha ko na energy is more on parang lalapit sa'yo para, kunwari, parang nangihingi ng tulong. Parang, kunwari, parang nangihingi ng tulong or parang nangihingi ng advice. Pero, hindi naman talaga yun ang pinakagustong mangyari. Parang ganun na nakukuha ko kay Queen of Cups. Okay? So, kaklarify ko siya. Sabi ko 8 cards lang, pero sige, kaklarify ko siya. Pag-clarify po si Queen of Cups. Okay? So, we have here the 9 of Cups and the Star. Okay. And yes, my dear. Okay, tama to. This is a distraction. This is a clear distraction, my dear, sa'yo.
So, be careful ka sa mga tao na manghihingi ng tulong ngayong araw na to, my dear, kasi it is a form of distraction talaga. To the point na meron kang tinatrabaho dito na may kinalaman sa usapin ng iyong manifestation, and meron mga tao, my dear, na parang gusto nila i-focus mo yung attention mo sa kanila. It is a form of distraction. And maging aware ka, my dear, sa mga repeated na conversation, yung mga makukulit na mga tao. Maging aware ka dyan. Kasi definitely ngayong araw na to, meron mga makukulit na tao, meron mga pasaway na mga tao, and matuto kang maglagay ng space or maglagay ng boundary para hindi ka ma-drain or hindi ka talaga mapagod. Kasi ang nakukuha ko dito to the point na pagod ka na nga sa energy ng 8 of Pentacles, sa punta sa Temperance, sa punta sa Magician, hanggang 7 of Pentacles, okay? And then papagurin ka pa nitong mga tao na to. I can feel, my dear, ha, na there's a tendency na gusto talaga nitong mga energy na ito na parang mawalan ka ng gana or else talagang bumigay yung katawan mo. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? So, kagaya ng sinabi ko kanina, kaysa patulan mo tong mga taong ito, much better or mas maganda na mag-focus ka na lang sa pagpapahinga. Bottom deck of the card is the energy of the Ten of Cups, energy ng illusion, and that's Six of Wands. May illusion ngayong araw na to, my dear. Ten of Cups is energy of illusion, my dear. So, yun ang una kong nakuha over here. So, be careful ka sa mga tao talaga, my dear, na manghingi ng tulong sa'yo ngayong araw na to. Kasi there's a tendency, my dear, na hindi naman talaga nila kailangan talaga ng tulong, okay? So, wala naman ako sinabing i-reject mo, pero matuto kang maglagay ng limitasyon kasi baka ang mangyari is like manghingi ng tulong ngayon tapos yung para bang gusto nila na parang yung buong oras mo ay mapunta na sa kanila, yung ganon. So mag-ingat ka sa mga taong ganon, my dear. Make sure na parang hindi ka naman magiging bastos, ini-entertain mo naman sila, pero at the same time hindi mo i-abandon yung ginagawa mo para lang sa kanila, no? So, siguro, bigyan mo sila ng konting time, and then, pag sa tingin mo medyo mahaba na or paikot-ikot na lang yung pinag-uusapan or something, matuto ka, my dear, na magpaalam or magsabi, my dear, na babalik na ako doon sa trabaho ko, sa ginagawa ko, kasi mahirap naman na lahat sila ay husgahan natin, pero i-entertain na lang talaga ng very very slight lang, pero after nun maglagay lang talaga ng boundaries and maglagay lang talaga ng limitation, kasi hindi ko talaga nagugustuhan si Five of Wands. Is more on parang kontrabida yung datingan, okay? Yung approach niya is parang kontrabida, ganon, okay? So my dear, yan po yung nasagap natin na energy message para sa araw na ito, June 25, 2026. Kagaya po ng lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.